What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Ngayong araw mismo mga kababayan ay marami-rami na ang nagsisipunta sa harap ng EDSA upang mag-rally. Naku naman po, mukhang talaga matutuloy na ang people power na patalsikin itong si Bongbong Marcos di umano. Na dahil sa hindi pwedeng ang bigyang signal ni BP Sara itong revolution di umano, ayan mga kababayan ang mga taga-suporta na mismo ng mga Duterte ang gumagawa na ng hakbang na pati ang mga kasundaluhan at kapulisan na ayaw sa bangag na administrasyon nakikiin na rin, nakikisama at nagbibigay suporta once na hindi na mabilang ang mga taong nagrarally di umano. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa rito na hindi maiwasang magalit ni Congressman Marcoleta dito sa mga kapwa niya congressman na nangunguna sa Quadcom. Nang dahil sa pagsalita nga niya dito sa Quadcom, pilit na tinatanggalan ng mikropono sa nasabing hearing. Grabe naman talaga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Saan ka naman nakakitang ganun? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di pa ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit Correct. nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin Tama. nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang mayroong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? Hmm, NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 250 yun. LGU, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 450. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the tama Vice naman. President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the Office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po ay walang mga away, sana po ay maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang agawan ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po Hmm, nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po ay confidential.
Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives, kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yon. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? O, tanong po, ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Kung kaya ang konklusyon ng taong bayan katawa-tawa, no? Itong mga ginagawa ng Kongreso na umakto silang COA, ngunit sila mismo ang tagungyaman o ang mga korupsyon na ginagawa nila hindi nila ma-audit-audit ng maayos. Ang galing nilang mambutas sa OBP, ngunit kapag sila ang hinamon ng bank statement, ng record ng mga tagungyaman, nananahimik bigla sila. Bakit hindi pa po makakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Kasi naman, hindi pa final and executory. RTC lang po nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, kung na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal siya sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na siya hindi siya abogado, convicted pa siya, siya hindi nakukulong, siya ang nagpakulong siya ng abogado? Actually, nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Ang pangalan po kasi ng ng committee is Committee on Good Government. O salaminin natin. Sabi po nila, sinight for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, oy COA, dalin mo nga rito yung inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro siya, ang babagal nyo, kami na ang gagawa niyan. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Sabi ko nga po sa kanya, sa pamagitan ng isang programa ko kahapon, palagay ko dapat mungkahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun. Kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero wag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna. Para po yung gawain natin, nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Sir, more questions? Doon sa pagbisita ni VP Sara, meron po ba nakakita ng pagyaban? Doon sa Saan pagbisita? sa house ko, yung pag-stay niya doon, sa opisina ng kanyang kapatid. Wala akong makitang paglabag doon sapagkat kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina namin. Ako, pwede ko matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon, kung halimbawa, binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong, alam mo, ugaling Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung ako parang sumakit na ilog ko sa nangyari sapagkat itong abogado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding. Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para sila ang umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po sa isang nagluluto. Nagluluto pa lang po ako eh. May nakialam na po, sabi niya gano'n, bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po paano? Bigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po kami ang tagaluto rito ba't po kayo nakikialam eh? Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi nung abogada, hindi pa po luto yan eh. Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman, pag naluto na, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize nyo po kami, yung pagkakaluto po ano po hindi tama ang pagkakaluto eh. Hindi po eh. Niluluto pa lang natin.
Yung mga sahog nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa hindi po eh. Hindi po gawain, ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may naririnig ba kayong impeachment ni VP Sara sa O naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Yan pa ang isang kabalintunahan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkaloob Naputol ka naman. na talagang kitang-kita na nila yung mga ginagawa. Kaya nag-aantay na lamang sila ng pasya ng taong bayan. At Magsalita ka lang dyan, sabi JM, nga nila kung ano Magsalita ka yung lang. magiging sinasabi nga kung ano yung magiging pasya ng taong bayan, yun, sila ay susunod, susunod sila. Yun po yung pinakamaganda sa mga nakikita natin sa ngayon. Sapagkat dati-rati nga, itong mga kasundaluhan at saka yung mga kapulisan, pag ating mga nakakausap, talagang ngayon open na sila. Bakit ganun? Marami na silang mga katanungan. At nakikita rin nila, napapansin na rin nila kung papaano nagiging sunod-sunuran na lang kahit mali yung kanilang mga superior officers. Yun po ang isa dun sa masakit na katotohanan. Pero sa kabilang banda, kahit papaano, nakakakita na tayo ng liwanag, na itong mga sundalo at pulis na ito ay malaki ang tendency na kapag ang taong bayan ay mga nagsilabas, Yes. at kapag itong taong bayan ay nagsilabas, sila ay magwi-withdraw ng suporta. Ngayon lang nagkaroon talaga na pinakikialaman pati yung mga trabaho ng ng mga sangay ng gobyerno. Kasi Yeah. dapat 'di ba, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno independent sila sa pagtatrabaho. Ngayon talagang pati pati pagko-comment, pati pag-aano sa social media pinakikialaman na 'di ba? Huwag kayong manonood kay Maharlika, huwag kayong mag-aano. Yeah. Pati yung pag-she-share, pagla-like doon sa kanilang merong Yes. ganyan, may mga order na ganyan. Siyempre iba eh. Ito lang yung talaga Yeah. itong administrasyon na ito ang kakaiba. That's true. So, ang dami-dami nating nakikita na talagang kapalpakan ng gobyernong ito. Sa mga kapapasok lang, hi Cathy Binag, please come, akyat ka. At isi-share ko to, no? Actually, nawala sa isip ko sa sobrang busy ko tong report na to, JM. 3 days ago, yung report ng San Francisco Police, wala ngang record. So, kailangan i-share natin ito mga kababayan. At yung mga kapwa natin vloggers, i-echo ninyo. Okay? I-echo ninyo itong nakuha kong na result actually. It's a confirmation na wala pong naarestong Royina Garma sa San Francisco based on the report from the San Francisco Police records. May pumirma and everything. So yan ang ipaalam natin sa taong bayan. Kaya nga dapat dapat JM manindigan eh. Okay. Oo. Papaalam ka ba muna? Hindi. Ganito, Okay, go ahead. siguro tingnan natin yung aspeto ng pagiging abogado nung nag-report, 'di ba? Yes. Kasi ang mga abogado dito sa atin, katulad din ng mga judges o justices, nasa ilalim sila ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Ito yung CICRA. So Yeah. dapat hindi sila nagsisinungaling. Dapat talagang 'di ba, truthful sila doon sa kanilang mga binibigay na Yeah. 'di ba? So pwede silang habulin ni Juan de la Cruz sa pagsisinungaling sa taong bayan. So True. yung mga ganyan, yung mga binabanta nila kay kay Vice President Sara, pwede natin din ibalik din sa kanila. Kasi sila itong gumagawa ng Yes. ng magic 'di ba? Pinaka the best na Christmas gift sa mga Pilipino pag napaalis si Bangag bago ang Pasko. Ay yun po, yun yung ating pinagdadasal na talagang ito gumraduate, gumraduate siya. Malay natin magkaroon talaga ng pagbabago. Yan. Yeah. Ay ano ba ang sitwasyon diyan ng mga tao? Ang daming sumisigaw sa social media, wala nang makain ng taong bayan, ang kumakain na lang yung mga bangag eh. 'Di ba? Sila na lang nagpapakasarap sa wine, sabi nga ni Inday, mga juice lahat, nidala mo nila diyan sa Kongreso at sa Malacanang. Kawawa talaga. Ang mga kaibigan mo, mga kakilala mo na hindi naman masyadong yung mga kinakapos, ano ba yung mga sentimiento nila? Alam mo dito ang problema kasi rito imbes na trabaho ang binibigay, ayuda Kumbaga sa yung ginagawa nila, dinivert nila yung ng tao doon sa umaasa sa pagtanggap na lang ng ayuda. Ingi-ingi. Hindi Oo. sila correct. doon sa pinupush yung tao para
magsikap, magtrabaho, mabuhay ng disente, Mhm. kundi ginagawa nila na itong mga tao na ito, pinapaasa na lamang sa kanila para itong mga ito maging sunod-sunuran sa kanila, gano'n, eh. Pero siyempre 'no, patuloy silang napapansin gawa ng ito lang mga nakaraan nung mga nagbagyo 'no, talagang grabe yung mga binaha nating mga kababayan. At That's true, doon yeah. nga, kinakitaan natin na kung gaano kahina, na maging presidente itong Mhm. si Bongbong Marcos. Kaya talagang biruin mo saan ka ba naman nakakita 'no, imbis na itong gobyerno natin ay proactive, palagi na lang reactive. Lagi na lang Yes. silang, naghahabol ano, lagi na lang yung kilos nila palagi kumbaga sa ano damage control, damage control, damage control na lang palagi, eh. Wala silang malinaw na plano, wala silang malinaw na mga ano 'no, na mga ginagawa para at least ma-mitigate o ma-preempt Mhm. yung mga posibleng maulit-ulit, 'di ba? Ang nangyayari patuloy na paulit-ulit-ulit nagkakaroon na lang ng circumvention of facts palagi Mhm, yung, mhm. problema natin dito. Nagsi-circumvent, ikot-ikot ng ikot na parang buhay lamang ng isang pulirong bangag. Yun Yeah. yung yun yung ano, 'di ba? Yun. Yeah. So, grabe kaya magbasa ka ng comment diyan. Ang nakikita mo kay Pangulong Duterte nandoon pa rin talaga yung kanyang sabi niya kasi do'n sa interview niya, wala na daw yung Duterte spark, "Wala na ako," sabi ni Pangulong Duterte. "Wala naman ako, eh." Very humble talaga 'no, na ang Mm, ating, mm. pangulo ay, hindi naman daw siya nakikipag-contest sa mga Marcos dahil unang-una wala naman nakaw na yaman si Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Kaya talagang, I hope talagang makonsensya ang, taong bayan dahil sabi nga ni Del Allo, "BBM is the biggest mistake we had." Sabi ni Del Allo, which is true naman. So, I hope na yung mga military o nga police na matitino ay, makonsensya sila. Mhm. Dahil, sobrang sobrang hirap na ng nangyayari sa Pilipinas. Kasi sabi nga natin, kung maganda ang pagpapatakbo ni Marcos Jr., wala tayo dito ngayon. Puro papuri Mhm. ang naaabot niya. Pero kung makikita niyo sa post niya, yung sa Pasama ng pasama ang ginagawa nila sa bayan, hindi lang sa mga Duterte, kundi sa mga Pilipino mismo na nilulugmok nila sa kahirapan at gutom, no? Sa utang, Diyos ko po. Mantakin nyo yun. Bawat isa sa atin may kalakip na palang utang na kontribusyon na mahigit 130 to 150,000 pesos. Grabe talaga. Wala tayong ninakaw, ngunit sa atin ang bagsak ng mga problemang ito. Hay nako. napakinggan mo ba yung sinabi ni Bangag Jr.? Yung kanyang counter doon sa statement ni Inday Sara, na ang sinabi ni Inday Sara na kapag ako ay nagurgur, meron na siyang inatasan na gugurgur doon sa 3 bangag na yon. Nabasa mo ba yung sagot? Na ano Oo. ko yung Nababahala daw si Bangag kaya naman kinuyog talaga siya. Kinuyog siya ng taong bayan sa comment section. arte lang niya yun, eh. Yun yung Oo. ano niya kasi ang ano naman ni BP Sara dun, 'pag, 'di ba? 'Pag, Yes. 'di ba? 'Pag may mangyari sa akin, 'pag, 'di ba? Ito ang gawin niyo. Wala naman siya, patayin niyo yun, wala namang hindi naman gano'n, eh, 'di ba? 'Pag Oo. merong ano 'Pag 'no, kailangan merong mo na niyang magurgur. Pero ang oo. sabi daw ni Bangag Jr. ay nababahala siya. Sino? Si Bangag Si Bangag, mababahala? Alam nababahala niyo, siya sa mga sinasabi. dala Ang lang sabi niya, siguro ng ano 'no, ng tama nung epekto nung ano nung pulburon sa kanya. ng pulburon. Mm. So, epekto ng pulburon sa kanya. Mm. Nababahala daw siya, sa mga sinabi ni Inday, pero hindi siya nababahala nung inilabas nila yung, picture ng anak ni Inday coming from the immigration. Remember Kaya nga, that? oo, oo. Oo. Biro mo, ibang ibang klase, 'di ba? Ang Mhm, nakakapagtaka ro'n, bakit gano'n sila 'no? Yung bang mhm. yun lang, inilagay na nila do'n sa ano 'no, Peligro. sa Mm. peligro yung pamilya ni BP Sara 'no, at, bakit Yes. wala man lang, anumang, pagdidisiplina do'n sa mga tao na nasa likod ng pagpapalabas nung video na yun, 'di ba? Do'n pa lang Mhm. makikita mo, wag na tayong lalayo yung ginagawa lang do'n sa Kongreso, para patayan mo ng ilaw yung Vice Presidente, 'di ba? Kumbaga sa ano talagang wala, gano'n na ba talaga ngayon? Yung pangalawang pinakamataas na tao 'no, na elected na opisyal, ganunin Mhm. mo. Samantala Ayan, si ako Cathy, 'no, Cathy. nung Cathy, ready ka na? sorry, ayan, No, tuloy JM, ayan yeah. na, solid puwersa na 'to. Yeah, good morning, good morning. Ay, okey, okey. Yeah, good Unmute mo morning. sis, naka-unmute ka. So, yan, eto na ang mga matatapang. Yeah, Good good morning. morning. Ginising natin si Cathy. Cathy, kamusta ka na? Alam ko nakatutok ka talaga doon 'no? Sorry, sis, patayin ko yung TV. I'm watching you kasi when I wake up. Hmm, Thank you sis, I love you for that. hmm. Ayan, so JM tuloy mo habang ang ating, palangga ay, Nasa ano pa tayo, Yun ano, yung pinatayan ng ilaw, ay ng nag-nag kuryente. ilaw. Biruin mo,
Saan ka ba naman nakakita na Vice President, pangalawang pinakamataas na elected official ng ating bansa ay tratuhin Mhm. gano'n? Nung ako ay nakakulong sa Senado, umaabot ng 10 oras ng gabi ang aircon, talagang nanginginig na si Kalbo sa ginaw, ha? Oh, talaga? Biruin mo oo, centralized yung aircon, eh. Bakit? Oh. Dahil mayroong isang senador na naandun pa. Mhm, mhm, mhm. Hangga't meron daw senador, kahit isa lang, ang aircon bukas kasi centralized. O, 'di Ah. ba? Eh, si Eh, Vice Vice President, yes, Vice yes. President 'yun at nasa, loob ng tanggapan ng kanyang kapatid. Bakit pinatayan ng supply ng kuryente yung building? Eh, ako'y Correct. presong kalbo na na-contempt sa Mm. Senado dahil mayroong isang senador na tila nag-o-overtime, eh, ako'y nanginginig na sa ginaw, 'di ba? Yes. Alam mo, Talagang namamaluktot Kathy yung kalbo dun sa ano, 'di ba? yes, JM. Naku, talaga naman ito nagsasani pwersa na 'tong mga hinahunting ni Lisa. Meron tayong common denominator. Sis, kamusta ka na? Ano, si Okay. Pangulong Duterte, na-vindicate tayo pare-pareho. Yung tungkol sa binanggit ni Pangulong Duterte na, kagabi 'no, sa kanyang press con, diyan sa Pilipinas na alam ng mga taga Davao na si Marcos Jr. at si Anton Lagdameo ay talagang sabi nga ni Pangulong Duterte, pagkausap daw niya, nakikita tumutulo na yung sipon dahil sa kakaaliw. Gumaganon-ganon pa si Pangulong Duterte. Ito ba, na-vindicate ka sis sa iyong mga Oo nga, testamento oo. nung una kang lumabas. Anong masasabi mo sis? Sis, kasi 'di ba kapag nagsasabi ka talaga ng totoo kahit na anong takip or kahit na anong gawin nilang, pagsisinungaling, Mm. meron talagang magju-justify ng katotohanan. Like me, the reason why din ako lumabas and ang kataong bayan sis ang laki rin ng utang na loob sa'yo kasi sa katapangan mo na Salamat hindi tayo sis. kilala kinall out mo ako. Then, Oo. yung ginawa ni President Duterte is talagang ano na, yung alam na alam niya kasi matagal silang magkaibigan sis. Ang masasabi ko dun is, kahit yun nga, kahit na ano pang gawin Hmm. niyo, kahit na anong gawin yung pang-ape, remember, pinost ko nga yan kahapon, ang galing nyo kasing gumawa ng sasabihin nyo si Sarah ang madrama, Mhm, gumagawa. mhm. Eh kayo yung gumawa ng pelikula eh, tapos yung bida nyo si Sarah eh. Eh di ba sa lahat ng pelikula, pag may bida, May di ba, kontrabida. umapis yung Oo, isa, Yes. umapis yung isa, papaape. O anong tama. ending? Di ba yung bida mananalo, tatangan nyo. Galing, galing, Ay galing. na. Tama, tama. I know. Siyempre, 'di ba Oo. at saka sa teleserye ng Sara the Munting Prinsesa, inapi-api muna si Sara do'n. 'Di ba? Exactly. Pinaghiwa-hiwa muna ng patatas do'n, then later on Correct. kinoronahan. I think Oo. yan yung magiging yan yung magiging pelikula or series na kaabang-abang. Kaya Di naman ba? sis Yeah. go ahead sis. Di saan ka Mm. nakakita ng inaapi tapos gusto nyo, walang kakampi. Ano namang ano yan? Ano Tama, namang tama. ano namang concept yan, 'di ba? Na Oo nga, ang tama. baboy mo babae pa, tapos yun Correct. pa, Tignan mo kagabi na nga lang may isa ano pang daw sis? atake, 'di ba? Parang what's the name of the girl na parang na-hospital din. Inatake ba si Parang sino pangalan nun palangga? I forgot si naka Gina, I forgot the name. Yung Castro ba? hindi ko hindi si Castro dapat nga atakihin yun. Hindi Dapat si dun I forgot the name, nanood ako kaso lang, sino yung palangga, yung hindi ko Acosta, ako Gina forsa. Acosta. Gina Hindi ko Acosta. hindi ko alam Hindi pa kami updated ano nangyari sa kanya. But anyway, kasi mm. nga nanggigipit talaga sila. Si Miss Gina Acosta. Oo, Magkape na hindi kayo lahat dahil hanggang bukas kami dito. Wala na tutulugan. hindi ko alam sis kung anong nangyari, Sister. pero ako kasi, yung mga taong nagsasabi na nagdadrama daw si Sarah, si Attorney Lopez, ang tatanga na itong mga 'to palibhasa Eh, hindi nila nabasa yung hindi naman si Inday Sara magaling magdrama, action star siya eh. Inaantay nga natin. Oo. Hindi yan sis, alam mo, hindi ko siya close, pero ang pagkakakilala ko sa kanya is siya yung isa sa pinaka hindi plastic na tao. Oo. Kaya nga konti lang kino-consider niyang close. Kaya nga, 'di ba, alam mo, yung even nga nung makikita mo yung kanyang liderato, yung pagiging tao niya, nung naging mayor siya ng Davao, inalis niya lahat ng tao ng tatay niya at nag-build siya ng sarili niyang grupo. Kasi gusto niya i-prove na kaya ko to, na mag-umpisa ako from scratch, na ako to. Liderato ko to. Kapal ang mukha nitong mga Ginugugol tayo. Nasa